Update sa iba't ibang insidente ng paglubog ng mga barko at sa mga nasunog na yate sa Batangas, ating aalamin kasama si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Captain Cayabyab, magandang tanghali po. Yes, magandang hapon po, Yusek Aboy and Sir Joshua. At sa sumusubaybay sa inyong programa. Maraming salamat po. Matapos po ang magbaba ng order ang Department of Transportation sa pag-ground ng fleet ng Allison Shipping Lines, ano po ang papel ng Philippine Coast Guard sa 10-day comprehensive maritime safety audit ng mga barko at crew ng Allison Shipping? Yes, tayo po ay katulong ng ng Marina. Yan po ang naging direktiba sa atin ng ating Secretary of Department of Transportation that we will be conducting audit and inspection, particularly po itong passenger fleet po ng Allison. At tayo po ngayon sa isinasagawa rin po natin ngayon na operations po dito. Nasa area na rin po ang ating mga technical divers, kasama rin po yung ating remote operated vehicle. So ating po madideploy ngayong araw yung ating ROV para ma-check na rin po at ma-assess kung ano po ba ang nangyari sa nakalubog na barko na ito. Okay. Captain, batay po sa paunang assessment ng PCG and your coordination with Marina, ano pong, perhaps you already have information, ano pong posibleng technical or safety lapses ang tinitignan sa kaso ng MV Tricia Kirsten 3 na nagpadala ng distress call bago ito tuluyang lumubog? Well, as to the cause and contributing factor po kung bakit nangyari ito, I cannot give a conclusive statement po muna siguro ngayon, Yusek Aboy and Sir Joshua. Ongoing po ang ginagawa pong full-blown investigation ng Philippine Coast Guard. Naging direktiba po sa atin ay lahat po ng anggulo ay ating titignan kung meron po bang release on the side of the government agencies as well as the ship owner po. So definitely, once na matapos na po ito, then we could forward po and submit po ano po ang magiging resolution nitong investigasyon na ito. Nako na, at Captain Noemi, naintindihan natin yan. Pero kaugnay naman, siguro hingi na lang kami ng update sa ikinasang diving operations para sa paghahanap na lang ng mga nawawalang pasero ng MV Tricia Kirsten 3. Ngayon po, ang gagawin po natin, dahil medyo malalim po ang area na yan, halos 76 meter po at halos sa 280 feet. So, ang magiging proseso po natin, we will deploy first ating itong ROV to check po and assess kung anong meron po doon sa ilalim po ng dagat just to ensure as well yung magiging safety po ng ating mga divers. And that's the time po we can proceed kung ano po yung magiging next na gagawin po natin for this diving operation. Okay. Captain Noemi, hihingi na rin po kami ng update. Paano po yung magiging proseso ng salvaging operations? Kasi po, di ba, ang kinatatakutan natin dito, since lumubog yung vessel, baka magkaroon ng oil spill. Would this be, gagamit po kayo ng ROV or yung mga technical divers natin? Well, definitely, isasabay po natin itong ROV na sa area na rin naman po yan at andyan na rin naman po ang ating technical divers. But for our technical divers to have a good overview kung ano po ang ating magiging operating area, definitely we will be utilizing first our ROV. And pagdating naman po dito sa oil machine, meron po tayo nakitang oil machine during our aerial survey. Nothing to worry naman po ang ating publiko dyan. Ito pong diesel ay may kakayahan po na mag-evaporate in its natural way. And nakita po natin sa mga sunod-sunod po natin isinasagawang aerial surveillance ay halos tuminipis na po itong oil sheen na nakita po natin noong unang araw. So we are also considering this oil sheen po sa gagawin po nating operation. Captain, napaka-importante sa atin yung kaligtasan ng ating technical divers. Kaya nga gusto namin tanong, ano yung mga hamon na kinakaharap nila at ano yung mga safety protocols na pinapatupad ng PCG upang matiyak ang kanilang seguridad? Well, as to the challenges po, una, hindi pa po kasi natin nakikita kung ano po yung ilalim ng ating distress location. Wala pa po tayong magandang overview or assessment. That's why we will be utilizing this ROV. Siguro, Yusek Aboy and Sir Joshua, once na ma-deploy po natin to at makuhaan po natin kung ano po ang status sa ilalim, kasi ito pong ROV, it is also used para makita po natin kung meron po ba na-trap ng mga individuals, kasi we are still locating and pinaghahanap pa rin po natin itong reported din na 10 missing po natin. At yung salvage naman po na natanong po kanina ay kasama rin po yan sa mga i-consider. But as of the moment po, ang ating direktiba dito sa ating sinasagawang operation is search and rescue po muna. The Philippine Coast Guard is still in high hopes that we can still locate na buhay po ito mga hinahanap po natin mga individual. Okay.
At Noemi, sa ibang usapin naman po tayo, yung inyo pong koordinasyon, hihingi po kami ng update, yung coordination ninyo with Philippine Navy sa paghahanap sa mga nawawalang sakay ng motor bangka Amihara dito naman sa Sarangani Waters. Yes, ngayon din po, kakacheck lang din po natin sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, bukod po sa Philippine Coast Guard vessel and aircraft na andyan po sa area, ay kaugnayan rin po natin dito ang Philippine Navy and even yung LGU po. So, hindi po nag-iisa ang Philippine Coast Guard sa operasyon na ito. At we are still locating po and finding itong 9 reportedly missing. Although we were able to recover 6 bodies po netong weekend. Pero subject to identification pa rin po itong 2. So, out of 6, Yusek Aboy and Sir Joshua, 4 na po ang ating na-identify dyan na ito po talaga yung lulan ng motorboat Amihara. Captain, sa hiwalay na insidente man naman ng MV Devon Bay sa Pangasinan, ano na ang update ho sa 4 na nawawalang crew at ano ho ang katotohanan sa ulat na may nasawi sa mga nasawi sa mga naligtas at ano po ang detalye nito? Yes, ito pong actually na-transfer na po natin sa Department of Migrant Workers and OWA, itong 15 survivors. Dumating po sila sa Manila netong Lunes, dulan po ng ating PCG vessel, itong 9701. We turned them over na po, Yusek Aboy and Sir Joshua sa DMW, sa Department of Migrant Workers on Monday. And then etong 2 po na body ay na-turn over na rin po natin sa Bureau of Quarantine for appropriate disposition. Currently, ongoing po ang ating SAR operations dyan. Meron po tayong 2 barko sa area at kasama rin po ang pagpapalipad ng ating mga eroplano. At ang Philippine Coast Guard naman po is in close coordination with the Maritime Rescue Coordinating Center sa iba't ibang rehiyon po ng South China. At yan po ang ginagamit po nating mekanismo. So bukod po doon sa coordination with the Rescue Coordinating Center, we continuously conduct po itong radio broadcast, requesting all the vessels transiting in the area to be on the lookout po, and kung may makikita po silang mga unusual na mga floating objects ay i-check at i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard. So hindi pa rin po natatapos yung isinasagawa po natin yung search and rescue operation po dito. Okay. Well, Captain, with these unfortunate events, ano po yung may bibigay niyong safety reminder o babala ng PCG sa mga mangingisda at cargo vessel operators para maiwasan yung ganitong kaparehong insidente sa gitna ng pabago-bagong kondisyon ng panahon, partikular na sa karagatan? Yes, unang-una po ay before po maglayag, lalo na po yung mga maliliit na sasakyang pandagat po natin, i-check po muna talaga yung mga weather updates and advisories na ibinibigay po ng Pag-asa. Before po maglayag, i-check po talaga kung ito ay seaworthy, yung kanilang mga sasakyang pandagat. At palagi po dapat equipped with all the life-saving equipment, kasama po yung mga radio. Kung wala man pong radio is yung cellphone, at least full charge po. And then we also advise them, we also in coordination with the coastal barangays, no, nang if ever meron po tayong aalis na mga mangingisda, ipaalam din po at kunin din po yung cellphone numbers ng Philippine Coast Guard. So in case na magkakaroon po ng aberya, ay madali po tayong makadupon. At ang direktiba naman po ng aming komandante, Yusek Aboy and Sir Joshua, mas lalo po natin paiitingin ang pagkakandak po ng safety inspection kasama po yung mga pre-departure inspection po natin to ensure the compliance of all the vessels. Again, pagdating po sa safety measures, we believe that it is always a collective effort, hindi lamang po sa gobyerno, kasama na rin po yung kooperasyon ng ating mga shipping company and even yung mga pasahero po. Ako, nagugulat ako, Joshua, sa dami ng insidente ng maritime events na kasama yung PCG. Kaya nga tatalo na naman tayo sa ibang insidente na naman. Ano na naman po ang pangunahing resulta ng investigasyon ng Philippine Coast Guard sa pinagmulan ng sunog na kinakasangkutan ng motor yacht Elusive sa Tangloy, Batangas? May mga nasaktan po ba sa nasabing insidente? Yes po, as we speak, no, nagkaroon po tayo ng coordination. Wala pong na-injured dyan. Naging mabilis po ang responde po natin. Actually, yung pag-receive po ng information no, na meron pong insidente, etong motor yacht na ito, ay nanggaling po sa ating tauhan. Ito po ay isang sea marshal na on board sa isang passenger vessel na transiting on that area. So natanaw po niya na meron pong umuusok. So na-report po niya kaagad ito sa ating command center sa Coast Guard District Southern Tagalog. And at that time po, etong Elusive ay meron po siyang convoy na yate din. So ito yung motor yacht Neptimus. So nagkaroon po ng sunog ay madali po natin kaagad na turnover po o na-rescue po kaagad ng Neptimus 3 na ito, itong motor yacht na ito. At dali-dali rin pong pumunta yung mga floating assets po ng Philippine Coast Guard. Sakay po
yung ating medical and nursing team po. So, agaran si tayo nakapagbigay ng medical assist po sa itong mga naging biktima po nitong sunog sa motor yacht Alusi po. Okay. At Captain, dito po sa motor yacht na nasunog, meron po ba natukoy na panganib sa dagat matapos ang insidente? Na-itow na po ba ito? At ano-ano pong hakbang ipinatutupad ng PCG para maiwasan yung oil spill o iba pang environmental hazards? Well, pagdating po dito na ito na rin po ito, no? Initially, ang naging reason po ng sunog ay nagkaroon daw po ng problema sa engine room po niya. So, nagkaroon po ng electric failure. Kaya ito po ang naging resulta ng ating insidente. So, again, subject for investigation pa rin po ito. Ito po ay nangyari kahapon at definitely after we conclude this investigation, we can institutionalize po yung mga polisiya na ating pong gagawin just to ensure that all the vessels po and even yung mga small crafts are compliant with all safety regulations po. Captain Noemi, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Given all these maritime incidents, no, lalong-lalo na sa pamilya ng mga nawawalang pasahero na pinaghahanap pa rin ng Philippine Coast Guard hanggang sa ngayon. Yes, rest assured po sa mga kamag-anak po ng ating pa rin pong hinahanap. Ang Philippine Coast Guard po ay hindi mapapagod at hindi po hihinto. Lahat po ng approaches at efforts na pagdating po sa search and rescue and even yung mga available assets, katulong po ang iba't ibang ahensya and even yung mga volunteered individuals po. Lahat po yan na ibibigay ng Philippine Coast Guard to finally locate itong mga missing individuals po natin. At ang objective naman po natin is mahanap at maihatid po sa kanila, sa kanilang mga pamilya na ligtas po itong ating mga hinahanap na mga missing individuals. As always, maraming salamat po sa inyong oras, Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ho ng Philippine Coast Guard. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po at magandang hapon po.